Okay, so next model. So ARIMA. So actually yung AR na discuss na natin before. So auto-regression. Then lalampasan lang muna natin yung integrated component for today. So ang gagawin natin is yung moving average part. So meron tayong model na ARMA lang. ARMA lang muna. Okay? So sir, bakit i-skip natin yung ARIMA? So i-discuss ko kasi lahat ng component. So pag meron kang linear data, so gagamit ka ng auto-regression. Kapag meron ka namang time series na for example is ganito yung tinatakbo niya. Okay, halimbawa ganito lang yung itsura. Wala kang kakikitaan na seasonality, wala kang kakikitaan na trend. So gagamit tayo ng ARMA na tinatawag. Okay? So sir, saan ginagamit yung ARIMA? Yung ARIMA ginagamit siya kapag meron na ulit seasonality at saka trend na tinatawag. Hindi magiging maganda yung prediction natin for today kasi ang weakness ng ARIMA, specifically yung ARMA, kapag wala kang makitang seasonality, more on averaging lang talaga yung ginagawa niya. Okay? So, may mga dataset kasi na mahirap makitaan ng trend at saka ng seasonality. So, yun yung i-discuss natin. Pero, pag i-discuss nyo yung time series, ang unang-una na agad nilang tinetest na model dyan is yung ARIMA. Sir, hindi na dumediretso ng halimbawa hot winters, hindi na. Okay? Kasi proven and tested na kasi to in terms ng time series analysis, much better ito dun sa hot winters. So, lagi kami nag-uumpisa, kung meron akong time series na research, isuumpisahan ko na agad siya ng ARIMA. So, sir, alin yung mas magandang model in terms ng ARIMA? So, gagamit na ako ng mga advanced na method, halimbawa LSTM. Halimbawa ay Facebook, Prophet. Di ko alam kung ano itsura ang spelling ng Prophet. Okay? Tapos gagamit ako ng neural network. Okay? So siguro part ng midterm, gagamit tayo ng neural network. So neural network based ito yung mga ganitong algorithm. So sir, ano yung difference ng mga neural network dun sa ginagamit natin ngayon? So yung ginagamit kasi natin ngayon is mathematical model pa lang na tinatawag. So sir, anong difference ng mathematical model dun sa AI? Kasi part na ng artificial intelligence yung LSTM, FB Prophet at saka yung neural network. So ganito lang ang difference niyan Sa mathematical modeling kasi, ikaw yung mag-identify kung merong seasonality yung data. Ikaw yung mag-identify kung merong trend. Okay? Pagdating ng AI, which is ginagamitan natin ng mga advanced na algorithm, siya na yung bahalang maghanap. Gagawin na niya lahat kung ano yung matututunan niya mismo doon sa if-need mo na time series data. So, malaki yung difference, ulitin ko, ang mathematical model, ikaw yung magpo-provide ng input. Ilan yung seasonality, additive or multiplicative ba yung trend. Pagdating ng AI, siya yung bahalang mag-calculate kung ano yung equation natin. So, malayong-malayo yung dalawang bagay, So, ulitin ko, mathematical, ikaw magpo-provide ng input. Yung AI, bahala siyang maghanap kung ano yung magiging trend at saka seasonality. Kaya nga sinasabi mong artificial intelligence, may sarili siyang isip. Okay? Bahala siyang maghanap. Which is yan yung trend na technology ngayon, Kung matuturuan mo yung computer na mag-isip ng kanya, so yun yung artificial intelligence na side. So more on that sa elective 3, puro AI tayo in terms ng So sa elective 3, siguro magdala kayong webcam kasi kailangan natin. Sa laboratory specifically kasi mag-open CV tayo. Bawa, picture ko to, tinetrace ko, halimbawa, nadedetect kung may face mask ka o wala. Okay, so parang mga ganun. Mag-feed ako halimbawa ng dahon ng oregano. Sasabihin sa akin ng system anong klaseng dahon yun. Based sa dataset natin. So, tuturuan mo siyang mag-isip. Okay, so malayong-malayo sa mathematical modeling. So, since ARIMA tayo, so sabi ko, ito yung go-to algorithm namin pag magta-time series tayo.
So, autoregressive integrated moving average. I-skip natin yung integrated ano. So, i-discuss ko na lang yung parts niya. Okay? So, ito. Ito pa lang muna. Okay? So, ganito ang ARIMA models. Pag gagamit ka ng ARIMA, dapat alam mo kung ano yung klase ng meron kang dataset. Non-stationary ba siya? Or stationary na dataset? Okay? Again, pag sinabi nating non-stationary, meron itong trend at saka seasonality. Pag sinabing stationary, walang specific pattern. Okay? Then yung integrated model part, tsaka na lang natin i-discuss. Okay? Ang gagamitin kasi natin yung AR part at saka yung MA part. Okay? So, ano yung AR part? Ito yung na-discuss ko na kanina. Okay? Pag meron kang linear trend ng data mo, sabi niya, yung relationship ng present value ko is malaki yung relationship niya dun sa observation. Kaya kung meron kang linear data, straight line talaga, so gagamit ako ng AR model. So yung integrated, ganito naman yung ginagawa. Kinakalculate niya kung kailan magiging stationary yung data. Okay? So, ibig sabihin, automatically, yung ARIMA, from halimbawa, meron akong dataset, halimbawa na ganito. Yung airline passengers natin, pataas. So, ang ginagawa ng ARIMA, ginagawa lang niya, ikino-convert lang niya sa dataset na non-stationary. Kasi ang kailangan ng ARIMA, hindi dapat, dapat walang trend at saka seasonality. Mas magaling siyang mag-predict in terms ng very constant lang. So, sir, paano nako-convert to sa ganito? So, gagamit ka ng subtraction o kaya yung differencing. Okay, more on this. Wala pa tayo sa differencing. Then, ang kailangan natin gawin for today is yung MA component. So, moving average na sinasabi. So, sir, anong kaibahan yan dun sa Holt-Winters na tinatawag? Okay? So, ganito yung moving average. So, habang lumalayo na daw yung prediction mo, halimbawa ito yung prediction mo, doon sa actual data, meron siyang ginagawang adjustment para hindi lumaki yung error. Okay? Habang nag-move yung average mo, kung lumalayo na ako sa actual data, nase-sense na agad ng mathematical model, mag-a-adjust ako para ilapit lang. Hindi ito ginagawa ng Holt-Winters. Basta kung ang Holt-Winters kasi ang premise niya, mas importante yung mga data series na malapit dun sa present value. So, ang ginagawa natin dun sa moving averages, in terms ng ARIMA, habang yung prediction mo is namamali dun sa actual data, merong adjustment. Para bang may sinasabi siyang penalty. Okay? Habang nagkakameron ng error, mag-adjust yung equation mo. So, yun yung ibig sabihin. Kaya mas accurate yung nangyayari dito. So, next. Okay? So, sabi ko nga, pag magmo-model ka ng ARIMA, alam mo dapat kung stationary ba siya or non-stationary. So, kung mali yung gagamitin mo, halimbawa, non-stationary yung data mo, tapos gumamit ka ng specific ARIMA model na hindi para sa kanya, so malalayo yung yung accuracy ng prediction. Okay? So, ano ba ibig sabihin ng stationary muna? Ayan, yung sinasabi ko before. Ito ay non-stationary. Ang stationary data is wala kang kakikitaan ng trend. So, ang unang sign na non-stationary yung dataset ko, meron akong specific trend. Okay? Sir, specific trend, yes, pataas. So, yun yung magiging unang basihan natin. So, ang pangalawa naman, na sinasabi, halimbawa, stationarity, pwedeng kunin mo naman sa variation. Sir, nasan yung variation? Kung mapapansin mo to at saka ito, although wala akong trend, straight line lang okay? Umuulit naman ako at some point. Pansinin nyo. So, yung 1 at saka ito is hindi naman sakto yung value, pero may times na umuulit siya. Okay? Again, hindi ang trend ay pataas, wala itong trend. As in, lang, straight line, pero may mga variance na uulit. So, ano pang meron, sir? Covariance naman na tinatawag. Okay, so ano naman sir yung covariance? Similar din dun sa isa. Pansinin nyo, straight lang sila. Walang lumalagpas. Walang lumalagpas, pero
Ang ibig sabihin ng covariance, pansinin niyo itong part na to. At saka ito. Although straight lang kami, up and down, hindi kagaya nung kanina, may paganyan-ganyan, pero at some point, halimbawa, umulit siya, so masasabi mo pa rin na siya ay non-stationary na data. Pero kung titingnan mo lang, mahirap kasi So is there a way daw para ma-identify ko kung may seasonality or kaya non-stationary yung data? Meron naman. May formula naman. ADF test na tinatawag. Augmented Dickey Fuller test. So part din siya ng stats models. So ganito ang ginagawa Dini-difference niya yung data para makita niya kung merong specific may specific pattern. Hindi ko na i-discuss yung formula. So, ang gawin na lang natin is sa notebook na lang mismo. So, sir, paano mag-test ng stationarity in terms ng data? So, ADF. So, ganito lang ang tatandaan nyo, I-highlight ko lang. Huwag nyo nang intindihin yung definition. So, ang hahanapin lang natin is p-value. Kapag yung p-value ng time series ko is less than 0.05, statistical difference. P-value na tinatawag. So, masasabi kong wala siyang specific pattern. Okay? Kapag greater than 0.05 ang result ng ADF test, siya ay non-stationary. Meron siyang specific pattern na tinatawag. So, sir, paano ginagawa yan? So, mag-i-import ako ng dalawang dataset. So, isang airline passengers, tapos isang yung ginawa natin ulit before, yung female birds. So, yung isa, very obvious. Ito, kakikitaan mo na ito ng trend at saka seasonality. So, masasabi ko to non-stationary. Very obvious eh. So, ito naman, very obvious din. Hindi ko siya kakikitaan ng trend and pattern na tinatawag. Pero, paano mo quantitatively masasabi na yun nga ay stationary or non-stationary? Kasi may mga dataset tayo na kahit anong tingin mo sa graph, hindi mo masasabi kung non-stationary o kaya stationary yung data mo. Okay? So, doon na papasok yung, yung ADF test. So, ang function natin is AD Fuller. Then, AD Fuller, ipapasok mo lang yung time series natin. So, ang titingnan yung value dyan is yung pangalawa. So, remember, wag nyo nang tingnan yung iba. Ito yung nagiging p-value. So, kung ang p-value mo is greater than 0.05, anong ibig sabihin? So, ibig sabihin non-stationary siya. Meron akong pattern, tapos meron din akong trend. So, alam ko na ngayon kung ano yung gagamitin kong model ng ARIMA. Kasi i-discuss ko din ano yung PDQ values niya. Okay? Meron kasing configuration. Pag meron kayong friend na mga BS Math, sasabihin ng mga yan, ang ARIMA model natin ay 2, 1, 2. So, ano yung ibig sabihin niya? Discuss ko na lang Pwedeng ang gamitin mong ARIMA model ay sabihin mong 0, 1, 0. So, may ibig sabihin, ano yung P, ano yung D, tapos ano yung Q. Okay? So, sir, paano ginagawa yan manually? Magbabasa ka ng ACF at saka ng PACF plot. Sir, gagawin ba natin? Hindi na. Ang gagawin natin is grid searching. Itetest natin lahat ng possible combination based dun sa dataset natin. Then, bibigyan na tayo ng kung ano yung magandang model na tinatawag. Okay? Hindi na natin gagawin. Dati, kailangan marunong kang magbasa nito. Pero ngayon, gumagamit na lang sila ng grid search na tinatawag. Humanap ka ng specific value ng ARIMA na mag-shoot dun sa, halimbawa, thousands of passengers. Okay? So, ito yung p-value. So, kung titingnan mo naman yung isa, ito nga pala yung, kaya nalaman natin na p-value, pwede mo sabihing help, AD Fuller. So, ibibigay niya sa iyo yung manual. So, ang nire-returns niya is itong p-value. Yung second value, kaya sinasabi natin na ito yung second value. Okay? So, next. How about yung births? Kung titingnan mo is less than 0.05. Kasi ang value ko is 1, 2, 3, 4, 5. So, malabong-malabo na ito ay tunay na less than 0.05. So, ibig sabihin, stationary lang yung data ko. Okay? So, halimbawa, magte-test ka ng time series, hindi mo alam
kung may seasonal or trends ba siya, mahirap masabi. So, padadaanin mo siya sa sa AD Fuller test. Tapos, doon tayo magde-decide kung anong model yung gagamitin natin based doon sa nakita natin. So, meron ding tinatawag sa time series na ganito, causality test. So, sir, saan ginagamit ang causality test? So, halimbawa, may kinalaman ba sa rainfall yung pagtaas ng wind speed? Okay? Ginagamit natin yung Granger causality test kapag tayo ay multivariate na time series. Ibig sabihin, maraming variable. Okay? Ang ginagawa lang kasi natin is univariate. Meron akong number ng passengers, yun lang. Hindi ko ina-account kung may holiday ba during that month, kung may pandemic bang nangyari, kung may recession bang nangyari. Ibig sabihin, kapag ako may multivariate time series na, tatlong variable na yung pagmumulan ko ng prediction ko. Halimbawa, temperature, humidity, baway wind speed. Ano yung magiging weather? Actually, ito yung ginagamit sa weather forecasting. Okay? Ito yung temperature ko, ito yung humidity, ito yung wind speed. Anong ilalagay ko sa application sa app ko na weather? Uulan ba? Sunny ba siya? Windy? Possible ba siya ng thunderstorm? So, ang ginagamit na nila is yung multivariate time series analysis. Okay? Kasi i-account mo yung temperature, yung humidity, at saka yung wind speed para ma-predict mo yung weather for today. So, ganyan yung ginagawa nila kapag nagtrabaho ka sa Pag-asa. So, weather forecasting, ganito yung ginagawa nila. Okay? So, sir yung Granger causality test? Yung Granger causality test, kung meron akong dataset na ganito, variable A, B, C, D, okay, hindi natin alam. So, ang ibig sabihin lang yan, kung pipili ako ng variable, alin sa dalawa yung related sa isa't isa. Okay, so sample, ipa-plot ko yung A and D. So, kung titingnan nyo, related ba sila sa isa't isa? Para sa akin, yes, kasi alam ko na yung data. Related yan. Ang gagawin mo lang, kailangan hanapin mo yung shifting point na tinatawag niya. So, for example, kung makikita mo hindi sila naglalapat, So, para lang. Pero kung isi-shift mo daw ito, yung A, forward ng 2 times, tapos ibabalik mo ito, isi-shift mo yung D, ng 2 times din pabalik, maglalapat yung data mo. So, ibig sabihin, kung ganito yung interpretation natin, yung variable A ko is may kinalaman dun sa variable D. Nade-delay lang. For example, so ano yung mga example ng time series na nade-delay? So, halimbawa, COVID cases. Okay, may kinalaman ba yung temperature sa COVID cases? Ano yung delay na nangyayari? Halimbawa, ang reporting ko is 2 days delay. Nakikita ko sa time series na habang tumataas yung temperature, dumadami yung COVID cases o kaya bumababa. Ganito yung nakita ng mga Chinese nung pandemic. Kapag daw mas malamig, mas maraming COVID cases. Pag umiinit, medyo umuunti. Okay, kasi hindi ko alam kung anong dynamics ng virus. So, ibig sabihin lang nito, yung variable A ko is may kinalaman dun sa variable D. So, halimbawa, habang tumataas yung variable D ko, is tumataas din yung variable A. Pero kung sa unang tingin, kung titingnan mo yung comparison ng data, parang wala lang. Okay, so anong mangyayari, sir, ngayon? Kapag nalaman mo na may kinalaman yung A and D, yan lang yung pipiliin ko na i-model. Kasi meron silang relation sa isa't isa. So, sir, how about i-compare natin halimbawa ang ang A and D. A and D na nga ba yung ginawa natin? Okay, A and D. So, ang sunod pala, ang ibig sabihin, papaano ko malalaman na itong dalawang data series na to is merong relasyon sa isa't isa? Kasi mahirap manghula kung ilang shift yung gagawin natin, di ba? Hindi ko alam kung ilan shift yung gagawin ko. 3 ba? 4 sa ilalim, 2 sa taas, 4 sa ilalim. 1 lang, tapos 0 shift. So, paano ko mahanap? So, hindi mo na kailangang hanapin. So, ang gawin mo na lang, padaanin mo na lang sa Granger causality test na tinatawag. So, Granger causality test, may kinalaman ba yung isa't isa, A and D,
itetest ko siya ng maximum lag na 13. Ibig sabihin, isi-ship ko siya ng 13 times forward, then isi-ship ko din siya ng 13 times backward. Tapos, ang hahanapin natin dito is yung p-value na 0 na yung magiging value. Okay? So, again, ang tinest natin dito is A and D. Paano ko mahahanap na kailangan mag-ship ako ng dalawa? Dito, alam ko na eh. Kasi nakita na natin sa graph. Pero kung gagawin mo yan ng mano-mano, matatagalan ka, for sure. So, ang gawin mo, gumamit ka na lang ng Granger causality test, then itest mo yung mga p-value. So, sa unang lag, so ibig sabihin, kapag nag-ship ako ng isa, forward and backward, walang kinalaman yung data. Again, ang inahanap natin is yung mga zero values. Okay? So, pansinin niyo yung pangalawang anong ginawa ko? Okay? So, pansinin niyo yung pangalawang lag na tinasabi. Okay? Tinest niya ng pangalawa. Ito. Ayan. So, ibig sabihin, kapag nag-zero na to, itong mga p-value ko, may kinalaman yung A and D, kailangan mo lang i-shift ng dalawa. Yun lang ibig sabihin yan. Sir, may kinalaman din ba yung pangatlo? Yes. Pero, magi-stop ka na kung saan ka unang nakakita ng zero. Kasi, ang succeeding value niyan is may kinalaman, no? Pupunta ka pa ba sa number, halimbawa is number 13? Ito. Kung nakita mo nang may kinalaman doon sa second shift na tinatawag. Ito. Okay? So, ang gagawin mo, yung ginawa natin sa taas, i-ship mo yung isa forward, then isi-ship ko yung isa backward. So, ibig sabihin, ang p-value ko dito is 0. Ibig sabihin, itong dalawang variable nito is gagamitin ko. So, kung itetest natin yung ibang data, halimbawa, may kinalaman ba yung A at saka yung C sa A at saka yung A sa C? So, kung titingnan mo siya, 7, wala. Okay? So, ibig sabihin, kung ititira ko yung A as variable, tatanggalin ko na yung C. So, halimbawa, may kinalaman ba yung A sa B in terms ng causality test? So, kung titingnan natin, is, naghahanap ako dito ng less than, yung talagang 0, So, ibig sabihin, wala. Okay? Pag binaligtad mo, ganun din ang mangyayari. Okay? So, halimbawa, is C and B. May kinalaman ba yung C sa B naman? Okay? So, tetest mo. So, the moment makita mo na to, ibig sabihin, meron. So, hindi ko pwedeng totally eliminate sa C kasi may kinalaman pa rin siya dun sa B. So, pag nag-eliminate ka ng variable ng time series, so, gagamit ako ng Granger causality test na tinatawag. Okay? So, next. So, ARMA model. Ito, diniscuss ko na kanina tong ARIMA. Pero kung gusto nyong reviewin, nandyan lang siya. Yung detailed definition ng ARIMA. Alas 4. Okay? So, again, autoregressive component. Skip muna tayo ng integrated part. Then, meron tayong moving averages na tinatawag. Okay? So, ARMA. Sir, talagang pag sinabi mong ARMA, is ARMA ba dapat yung i-import mo? Hindi. So, lahat siya is part na siya nung Sarimax. So, sir, ano ibig sabihin ng Sarimax? Iisa na lang yung library niya na tinatawag. So, again, meron tayong ARIMA, meron tayong Sarima, dami. Then, meron tayong Sarimax. Okay, Sarimanok. Okay? So, ito lang yung difference ng tatlo. Pag sinabi mong ARIMA, wala tayong seasonality. Kasi yung S, seasonality yan. Ibig sabihin, kapag merong seasonal ARIMA, yung data mo, may seasonality, so gagamit ako ng Sarimax. Sarima lang. Pero sabi ko nga, itong dalawa is built-in na sa isang library, which is yung Sarimax. Sir, ano yung X? Exogenous. Sir, ano yung exogenous value? I-account mo, halimbawa, ang tawag dito, halimbawa ay sales. So, kung alam mo na by December is maraming gumagastos, meron kang i-integrate na exogenous value. Okay, halimbawa, nagpe-predict ako ng sales. Alam ko na every December
is tumataas yung sales. So, mag-i-integrate ako ng component na every December is hihilahin ko yung prediction pataas. Kasi alam ko na merong, halimbawa, maraming sale, maraming pera yung tao. Pag holiday naman, halimbawa, July 4 sa US, kakaunti yung lumalabas. Kasi holiday, o kaya maraming lumalabas. Yung mga exogenous value, ito yung mga external factors na sinasabi. Okay, kung magpipredict ako ng stock price, sino ba yung CEO ngayon? Yun yung mga exogenous value. Okay? Ano bang balita ngayon doon sa stock price? Sino ba yung mga nakaupo ngayon na doon sa company? So, pwede kong i-account yung mga exogenous value, external factor na tinatawag. So, pag gagamit ka ng ARMA, pag gagamit ka ng, yung AR actually, pwede natin gamitin ni Sarimax eh. Pero dumiretso lang tayo sa auto-regression na tinatawag. Okay? Plus ito. Next. Sir, ano yung pip install PMD ARIMA na tinatawag? So, ito yung tinatawag ko kanina na grid search. Okay? Hindi na tayo magbabasa ng ACF at saka PACF plot. I-grid search na lang natin para malaman natin kung ano yung P, DQ value na tinatawag sa ARIMA. Okay? So, kung ano ba yung PDQ value, at actually meron dyang PDQ value. Hindi ako nagkakamali. Nandun sa presentation siguro. Ito. Ang P mo is yung autoregressive part. Yung I, ito yung differencing na kailangan mo para maging stationary yung data. Remember, ang ginagawa natin dito is magpe-predict tayo based sa stationary data. ARIMA yung gagamitin natin. Then yung Q part is ilan yung i-average ko para ma-predict ko yung next moving averages with certain adjustment na tinatawag. Okay? So, MA part is like taking account daw yung halimbawa gas wind. Okay? Kapag daw pinupush mo yung boat, so i-account mo halimbawa yung hangin. Ito yung metaphor lang para makita mo yung impact dun sa movement ng boat. Okay? So pag lumalayo na yung boat ko dun sa sa waypoint niya, so mag-a-adjust na ako at some point. Okay? So again, so sir, ano yung PMD ARIMA? Hindi kasi ito gagana, i-execute ko to Okay? Sasabihin niya, wala akong nakikitang PMD ARIMA. Okay, bakit? Ang PMD ARIMA is hindi siya native sa Google Colab. So, ibig sabihin, mag-a-add ako ng capability niya, mag-a-add ako ng package. So, i-comment ko muna to. Then, mag-i-install ako ng PMD ARIMA. Hindi ko alam kung saan hinuhugot ng Google Colab yan. Pero, yung functionality ng PMD ARIMA is kailangan mong i-install. Ganun din kung meron kang offline version. Halimbawa, nag-download ka ng Jupyter Notebook, Anaconda Python, kailangan i-install mo to dun kasi hindi siya native dun sa environment. So, pag na-install mo na siya, pwede mo na siyang i-comment, then i-uncomment mo to, hindi na siya mag-e-error. Kasi ibig sabihin, meron na akong naka-install na Auto ARIMA. Ibig sabihin, add-on lang siya, kumbaga sa milk tea ay additional pearl. Okay? O kaya ay sagu. Hindi siya native dun. Pag bibilin mo yung milk tea, halimbawa, walang sagu. Mag-a-add-on ka lang. I-add mo lang is yung PMD ARIMA na tinatawag. Ang gagamitin natin is yung Auto ARIMA. So again, dalawang dataset, isang BERTs, familiar na kayo dyan, then yung trade, gagamitin natin sa susunod. So BERTs muna tayo. So i-test mo daw kung anong klaseng time series meron ka. Very obvious na test na natin kanina. Ito ay non-stationary. So, tamang-tama siya dun sa auto-regressive moving average. Gagamit ako ng ARMA kapag hindi ko kakikitaan ng seasonality at saka ng trend yung data ko. Kaso, ang drawback lang ng ARMA, malayong-malayo yung magiging prediction mo. Kasi mahirap siya eh. Pero pag gagamit ka ng neural network, kahit gaano ka-complex ng time series, kaya niyang i-model. Gagamit tayo ng kakaiba next time. So, sir, madali din ba yung code dun? Madali din naman pagdating dito sa sa Python.
So, alam natin siya na non-stationary. So, ibig sabihin, pwede akong gumamit ng ARMA na tinatawag. Autoregressive moving averages. Okay? Then, ang gagawin natin, i-grid search natin. So, ito na yung AutoArima. Remember, gagamit ako ng AutoArima dito sa taas. Ito yung aking AutoArima versus dun sa BERTS. Very obvious, hindi ako gagamit ng seasonality. Kasi alam kong walang seasonality yung data, then isa-summary lang natin. So, pag in-execute mo to, depende sa laki ng data mo, so, bibigyan ka niya ng specific model. Ito yung sinasabi ko. Hindi mo na kailangan magbasa ng ACF at saka PACF plot. So, ibig sabihin, ang configuration ko is, halimbawa, is ARMA. So, yan ay 0, hindi, 1, 1, 1. So, ito yung pinaka-best na model. Okay? Pag magtatanong, sasabihin ano yung pinaka-best na model according dun sa grid search. Ito yung grid search na tinatawag natin. Tinetesting niya isa-isa yan. 0, 0, 0, 0, 1, 0. Di ko alam hanggang saan tinetest. Okay? Pero ang best model daw, according sa grid search, is Sarimax 111. Okay? So, sir, ano yung mga ibang data dyan? Hindi ko din alam. Pero, ang pang-measure natin, ito daw yung may pinakamababang value. Sir, ano yung AIC? Japanese ang gumawa niyan, Akaiki, information. Parang method ng test lang, gaano ka-importante yung data. Criterion na tinatawag. Okay, sir, ano yung BIC? Bayesian, probability. So, information. Okay, Bayesian. Bayesian. Okay, criterion. Okay, hindi ko alam kung ano yung HQIC. Tanungin nyo na lang yung... Hindi ko alam. Okay? So, mas mababa yung AIC, kaya sinatawag niyang AIC. Ito yung nakita niyang pinakamababang value is yung 111 na tinatawag. So, ibig sabihin, in terms ng forecasting, ito yung gagamitin kong model. Okay? So, sir, next. So, kung magfo-forecast tayo, kailangan ko ulit mag-train and testing. Okay? So, sir, gaano kahaba yung BERTS natin? So, length, BERTS. So, tingnan lang natin gaano kahaba. Meron akong 365 data. So, yung 60 is gagawin kong test data. Okay? Yung 360 is gagawin kong train data. So, hahatiin ko na ulit. Kasi magte-train ako sa training set, tapos itetest ko dun sa test data ko. So, train. Sige, comment ko na lang to. So, mag-a-assign lang ako ng training at saka testing set na tinatawag. Okay? Ang model natin is Sarimax. Ang order niya, ito yung 111. Sir, bakit yung seasonal order ko lahat ay 0? Wala naman akong seasonality. So, by default, kailangan mong lagyan yung Sarimax. Pero sabihin mo, wala akong seasonality. 0 lahat. Pero ito yung Sarimax na 1 na tinatawag. Sarimax 111 is equivalent to Sarimax nung train data, tapos yung order nung data ko, which is 111. Then, ilalagay ko lang yung result ng model fitting. So, inilagay ko lang sa result. Okay? So, ang laman ng result mo, kung titingnan lang natin, is yung fitting ng values na tinatawag. Nandyan sa loob, hindi ko lang nakikita, no? Okay? Kasi gagamit ako ng, kung natatandaan nyo yung fitted values, kung gusto mo siyang makita. Okay? Kaso ayoko na siyang makita. So, kahit tanggalin ko na lang to. Okay? So, ibig sabihin, meron akong ARMA model na nakafit dun sa training BERTS. Then, start ulit tayo. Sir, ano ulit yung start? So, kung titingnan nyo yung start natin, 305. Okay? Ang mini-measure natin dito is gaano kahaba yung test data. Remember, ang test data ko ay mag-uumpisa sa 305. Test data, matatapos ako ng 364 kasi meron akong -1.
0 to 364 is 365 data points. So, yun lang na may ibig sabihin ng start at saka end. Sir, pwede bang ilagay kong start dyan ay i-hardcode ko na lang na halimbawa yan ay 360, tapos sasabihin ko sa kanya ay 65. Hindi magandang practice. Kasi kung meron kang another dataset, hindi na masusunod. Halimbawa, nadagdagan ng 10 yung data ko. So, kailangan i-hardcode ko naman ulit. Hindi na. So, laging ganito lang yung formula. Yung start ng test data ko is yung length ng training. Ang ending ng test data ko is yung length plus yung length ng test minus 1. So, laging ganyan lang. So, prediction. Okay, ipipredict ko yung result. Nandito yung fit. Start. So, ano ibig sabihin, sir, ng start again? So, i-start ko ay 360. Matatapos ako sa 364. Yan lang na may ibig sabihin nun. Okay? Kasi tayo ay nasa test data, remember? Nasa test data tayo, So, meron akong model na tinrain sa test data, then i-predict mo siya sa test data natin na tinatawag. Okay? So, ang prediction ko is test data. Okay? Ito ay range ng test data. Laging ganyan. Pagdating ng time series. So, execute. Okay? So, execute ko lang ulit. So, ito na yung prediction. So, sabi ko sa inyo, hindi kayo makakakuha ng ng magandang prediction. Ang nangyayari, halos ina-average lang talaga nyo. So, 44.51, 44.18, halos ang nangyayari is averaging lang. So, sir, bakit nangyayari averaging lang? Again, pag gagamit ka ng mathematical model, napakahirap mag-predict kapag ganito yung itsura ng dataset. Okay? Kapag ganito yung itsura ng dataset. Unang-una, hindi alam ng model saan siya tataas, saan siya bababa. Okay? Parang ang notion lang ng ARMA model is straight line. I-average ko lang. Hindi ko makita yung pattern, i-average ko lang per day kung anong nangyayari. Sir, tinatanggap ba yan sa research kahit ang nangyaring modeling is halos ang prediction may averaging lang? Yes. Okay? Kasi kahit yung mga magagaling na scientists, hindi nila mahanap yung mathematical model kung paano exactly ipipredict itong number of births. Okay? Kaya napakahirap mag-predict in terms ng time series. Okay? Kung titingnan ulit natin yung notebook natin, maaaring sabihin mo, mahina talaga yung prediction. Yan yung limitation ng ARMA model. Okay? So, ang gagawin natin, yung test ng births, ay ipa-plot ko lang against dun sa prediction. So, kung titingnan nyo, ang layo talaga ng actual prediction. No? Ito yung prediction niya sa test, ito yung tama. Ito yung prediction, ito yung tama. Okay? Ang layo. Totoo lang. Ang layo. Okay? Pero tinatanggap ba siya in terms ng publication, research journal? Yes. Okay? Kasi alam nung mga nagre-review ng research na ang ARMA model is very limited lang sa pagpe-predict is almost linear din. Okay? So, sir, anong magiging prediction natin ngayon? Kung straight line yan. So, ang gagawin mo, imo-model mo lahat sa dataset. Remember, hindi na to train. Hindi na to test. Lahat ng data ko, okay, i-remodel mo ulit. Ang order ko is 111. Then, meron akong seasonality na 0. Then, final model. Sir, bakit nag-i-start tayo ay sa 360? Tapos, nag-e-end tayo ay sa 360 din. Bakit kaya? Kasi ito yung last data natin eh. 360, magfo-forecast ako beyond ng 40 days. Ibig sabihin, yung na-train ko na model, 360 yung line, puputulin natin ano yung magiging prediction ko for the next 40 days na sinatawag. Which is, ang 40 days natin is ito na. Ito yung 40 days. Okay? From 1959 hanggang 40 days pang 40 months to 1959 to 1231.
which is yun yung Sarimax. Okay, ulitin ko 360 ang start, matatapos din ako sa 360 plus 40. So, ibig sabihin, ang length natin is 400 pero may forecast ako na 40. So, halos ang mangyayari, ito, 40 days. Okay? Ang mangyayari doon sa plot is nakakalungkot na yun yung prediction. Wala tayong magagawa eh. Kasi, kasi based dun sa test data natin, ang pinakakaya niya nang gawin is ganun din. So malamang, ang magiging prediction ko is ganun din. So sir, saan niya binabase kapag ARMA? Okay? Napaka-modern nung pangalan, pero kung itetest mo yung average nung mean is 43.6, halos dun lang niya ibinebase yung prediction. Okay? So hindi ito mahinang klaseng model. May limitasyon lang talaga yung ARMA model na tinatawag. Okay? Pag ganito nakikita mo yung data mo, gagamit ba ako ng autoregression? Hindi. Kasi ang autoregression, maganda siyang gamitin kung ganyan. AR. Okay? Sir, how about ganito yung data? Anong gagamitin ko pag ganito yung data? Sarima. Okay? Kahit wala na munang X, kasi wala akong exogenous value. Kapag meron kang alam kung bakit tumataas siya, so tsaka ka gagamit ng exogenous value na tinatawag. Okay? Pag nakakita ka ganito ng dataset, anong gagamitin mo? ARMA. So, ganun yung ibig ko sabihin. Depende sa magiging itsura ng dataset mo kung anong gagamitin mong model. Okay? Tanong. Hindi po ba ang prediction day mo natin 40. 60, 100, Flatline lang talaga siya. Wala na siyang mga gagawa pa. Talagang flatline lang. Okay? Yun yung weakness kasi niya eh. Kaso, sabi ko nga, di ba meron akong dataset na 60? Remember, meron akong test data na 60, ano? Pwede akong mag-predict siguro at certain point hanggang 60 days lang. Bawal akong mag-go beyond ng 70. Kaya ang prediction ko ay 40 lang. Under ng 60 lang. So remember, yung notion na pwede kang mag-forecast horizon depende sa length ng test data mo. Hindi ako pwede ako mag-forecast ng 100 eh. Pero nababiolate natin yung rule na dapat magkasing laki lang ako yung forecast dun sa test data. kung mag-forecast mo na Gagamit ka ng test data na 100 points. tapos magiging 265 na lang po. Ang weakness naman niya, kakaunti yung matetrain mo na data. Maaaring hindi niya makapture yung time series habang umuunti naman yung training data. Okay, halimbawa, ang training data mo ay 60 lang. Ang test data mo ay 360. Okay, pwede ako mag-forecast 360 months. Pero, 60 days lang yung natutunan ko na data. Hindi magiging accurate. Okay? Kaya ibabalanse nyo. Pwede ding halimbawa, ang forecast horizon mo lang ay 12. Pwede namang 12 eh. So, 365 minus 12, mas tatalino siya. So, ang forecast horizon mo is maiksi. So, pili ka kung saan ka lulugar. Magfo-forecast ka ba ng mahaba? Isa-sacrifice mo yung accuracy? O magfo-forecast ka ng maiksi, pero sigurado naman ako na ito'y accurate? Depende. Pag sinabi ng boss mo na kailangan ko ng ng 30 months, wala kang magagawa. Kung ang forecast nyo every time is 60 months, tapos may dataset ka lang halimbawa na 200, pwede mong i-explain sa boss mo na habang umuunti yung training set ko, hindi nagiging accurate yung prediction. Siguro naman makikinig sa'yo yun. Sa totoong buhay, kung may explain mo sa kanya ng maganda. Okay? So, ang pwede mong i-suggest, kung gusto mo talaga sir na 60 months, bigyan mo ako ng additional data. Mag-intay pa tayo halimbawa ng another 5 years. Ang tagal. Yun din yung mahirap sa time series. Kaya humihirap ang prediction ng time series, hindi available yung data. Ang kalaban mo kasi ay time mismo. Gusto mo mag-predict ng COVID cases, ay meron ka lang 3 months worth ng data. Paano ko mapipredict accurately?
ang gagawin ko, mag-iintay na muna ako ng maraming mamatay. Syempre, hindi ko alam yung prediction eh. Mag-iintay ako ng 365 days bago ako makapagbigay ng magandang modeling. Kasi component tayo ng time. Ang time ay kahit gaano kakayaman, sasabihin ko sa'yo, hindi mo pwedeng bilhin yung time para mag-move forward agad. Okay? Kaya ang hirap din ng data ng time series. Okay? Kailangan palipasin mo yung months, years, para magkameron ka lang ng data na totoo. Kaya, ang ginagawa nga ng iba, pino-forecast na lang nila. Wala akong data for the next year, pero may data ako 30 years ago. I-move forward natin yung data. Silipin natin kung anong magiging future natin. So, gagamit ako ng forecasting. Kaya tayo nagfo-forecast. Para ma-predict natin yung mga possible scenario na pwede natin gawin. Okay, meron akong birds, tapos meron akong specific forecast. So, ibig sabihin, halimbawa, ganito na kadami yung dumadami na yung nanganganak, ay magpapaseminar na ako ng family planning. Halimbawa, mauban siya. Halimbawa, ito yung data series ng mauban. Sa ospital ng mauban, kung sino man taga mauban dito is, dumadami na. Okay? Parang drastic measure na ata yung kailangan. Kailangan mamigay na ako ng kondom sa lansangan. Sa mga kalalakihan. Okay? So, ganun yung ginagawa nila. Sa Pilipinas kasi, in terms ng birth control, naglalaban kasi ang religion at saka science. Sasabihin nung simbahan, hindi maganda ang withdrawal method. Hindi Sir, ba't alam mo? Secret. Nagka-clash kasi, kaya hindi natin makontrol ang population. Sa China kasi ay, communist. Pag sinabi ni Mao Zedong, na patay na si Mao Zedong, na bawal ang 2 anak, susundin mo talaga. Okay? Yung iba kasi, sad to say, sa China, halimbawa, na aksidente, 2 na yung anak, ina-abort talaga nila. Kasi maaaring kasuhan ka ng government na nagdalawa ka ng anak. Pero ngayon, parang hindi ko alam kung meron pa silang one-child policy. Okay? So, kaya nakokontrol. Sa Pilipinas kasi wala eh. So, meron kang religious part, tapos meron kang scientific. Okay? Huwag daw gumamit ng condom. Huwag gumamit sa babae kung natatandaan yung IUD. Nilalagay ito doon sa loob para hindi pumasok yung Nakagamit ka ba nito? Okay? Sa lalaki naman, halimbawa, vasectomy. Sa babae, equivalent? Hindi, anong tawag sa babae? Sa lalaki kasi vasectomy. Pinuputol yung yung aming vas deferens. Anong English sa patali? Ayun, ligation, no? Ligation. Medyo naisip ko na to. Ito, vas deferens, kung familiar pa kayo sa biology. Diyan nadaan yung sperm namin. Diyan nadaan pinuputol. Nakakita ka na ba ng vas deferens? Interesado ka ba? Parang dito naman yung fallopian tube something. Hindi ko alam kung paano. Parang nawawala ng access sa fallopian tube. Yung specific data. Okay, siguro hanggang dyan lang. So, 14-15, uulitin ko. 14-15, wala tayong klase. So, kung wala tayong klase ng 14-15, para fair sa ibang maglalaboratory, para fair, so wala tayong lab next week. Para fair lang. Kasi hindi makakapag-lab yung GE. So, para fair, wala na ring lab ang GF at saka IF. So, lecture lang tayo next week.
Kung papayag kayo. Kung gusto nyo mag-love, madali mo akong kausap. Okay? So, madali naman akong kausap. Okay na? Sige. Oh, ano daw? Teka lang, isa-shutdown ko yung OBS ko. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ah, okay.